Si Erita ay isang kawawang lalaki na hindi nakakakuha ng anumang babae kahit na siya ay tagapagmana ng isang napakayamang pamilya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang malaman niyang ampun siya. Kaya, nagpa siya siyang lapitan ang kanyang mga stepsister at makasesyon sila. Nagsimula ang kwentong ito sa pagmamakaawa ni Erita sa kanyang nakababatang kapatid na si Shion na turuan siya ng ilang laro dahil kawawang talunan pa rin siya, habang si Shion ay nakikipaglaro na sa isang babae sa paaralan. Ipinaalala sa kanya ni Shion na maaari niyang makuha ang sinumang babae na gusto niya sa kanyang katayuan bilang tagapagmana ng pamilya. Ngunit, nagsimulang magreklamo si Erita tungkol sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Kalaunan, sinubukan niyang makita ang kanyang crush kahit na natatakot siyang aminin ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, matapos makita na may kasintahan na ito, nadurog ang kanyang puso. Pagkalipas ng ilang araw, kaarawan na ng kanyang kapatid, kaya nagbihis si Erita para sa pagdiriwang ng hapunan. Sa mesa, nakita niya si Banri, ang pinakamatanda at pinakamaganda sa lahat ng kanyang mga kapatid. Si Uka, ang pinakamasungit, si Menami, ang bersyon ng kanilang pamilya na shy type. Si Siha, ang designated nerd, at si Kot Ono, ang mahiyain at inosenteng kapatid na kanilang ipinagdiriwang. Saka lang dumating ang kanilang ama, si Kanami. Kaya, pagkatapos nilang mag-toast para kay Kot Ono, biglang naglabas ng nakakagulat na balita ang kanilang ama na silang lahat ay ampun maliban kina Menami at Shion, na tunay na kambal. Natural lang na nalito silang lahat, kaya humingi ng paliwanag si Erita, at sinabi ng kanilang ama na nangako siya sa kanilang ina na itatago ang katotohanan hanggang sa tamang panahon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang hapunan na parang walang nangyari, ngunit lahat sila ay nanigas na parang USA sa ilaw ng ilaw. Pagkatapos ng hapunan, inamin nilang lahat na nakaramdam sila ng pagtataksil ngunit naunawaan din nila na kailangang tuparin ng kanilang ama ang kanyang pangako sa kanilang ina. Pagkatapos ay tinanong nila si Banri kung alam niya dahil siya ang panganay, ngunit halos hindi maalala ni Banri ang anumang bagay mula sa kanilang mga unang taon. Gayunpaman, sinabi niya na ang biglaang pagbubunyag ay hindi dapat magpabago sa kanilang ugnayan bilang magkakapatid. At pagkatapos mag-isip sandali, sumang-ayon sila sa kanya at bumalik sa loob. Ilang minuto ang lumipas, nasa kanyang kwarto si Erita, labis pa ring iniisip ang lahat, kaya nagpa siya siyang maligo. Pagdating doon, nakita niya ang lahat ng labada ng kanyang kapatid at naisip ang amuyin. Matapos kontrolin ang sarili, pumasok siya sa banyo at nagulat nang makita si Kot Ono. Matapos din siyang mapahiya nang makita ang launcher nito, humingi siya ng tawad at mabilis na kinuha ang tuwalya para tumakbo palayo, ngunit hiniling nito sa kanya na hugasan ang kanyang likod gaya ng dati noong sila ay bata pa. Habang sinisimulan niyang kuskusin at labanan ang mga nakakaabala na kaisipan, nakipagkita si Shion kay Uka, na inamin na nag-aalala siya kung paano tinatanggap ni Erita ang biglaang pagbubunyag. Sinabihan siya ni Shion na huwag mag-alala dahil hindi titigil si Erita na makita sila bilang kanyang mga kapatid. Gayunpaman, sa paliguan, niyakap ni Kot Ono si Erita, na naging dahilan upang siya ay magpanik dahil ang mga insidente sa banyo ay karaniwang nauuwi sa mga hindi banal na gawain. Habang nilalabanan ni Erita ang kanyang mga kakatuwang demonyo sa sarili, sinabi ni Shion kay Uka na maaari pa silang magpakasal sa isa't isa dahil hindi naman talaga sila magkamag-anak. Nandidiri siya rito at sinabing mas gugustuhin pa niyang makipagsesyon sa isang kaktes kaysa sa kanya or kay Erita. Gayunpaman, alam pa rin ni Uka na ang kanilang relasyon bilang magkapatid ay nagbago magpakailanman, kaya tinanong niya si Shion kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nina Erita at Kot Ono. Ikinwento niya sa kanya na ilang linggo na ang nakalipas, biglang umamin si Kot Ono ng kanyang nararamdaman kay Erita sa game room. Gaya ng inaasahan, sinubukan niyang umalis, iniisip na nag-aalangan ito dahil gusto niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito hinayaang umalis nang walang tugon. Doon sila pumasok sa game room at inakala na sinusubukan siyang guluhin ito dahil sa kaina-hinalang posisyon. Nag-alala si Uka dahil ang pagkaalam na hindi sila magkamag-anak ay maaaring magpalalo pa ng pagkahumaling ni Kot Ono kay Erita. Kasabay nito, halos hindi na mapigilan ni Erita ang kanyang katinoan dahil ayaw bumitaw ni Kot Ono. Inamin pa nga niya rito muli ang kanyang nararamdaman, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niya rito na walang maaaring mangyari sa pagitan nila.
Nang tumanggi siyang isuko ang kanyang nararamdaman, nangako si Erita na babantayan siya dahil malinaw na mayroon siyang kakaibang depekto sa utak. Matapos ding magdesisyong itago ang nangyari sa kanyang sarili, umalis siya habang nananatili ito sa banyo, pakiramdam ay natalo. Habang pumapasok si Banri sa opisina ng kanilang ama upang pag-usapan ang lahat, bumalik si Erita sa kanyang silid at natagpuan si Siha, na pagkatapos ay nagtanong kung nasaan siya nanggaling. Mabilis niyang sinabing naglakad-lakad siya, pero alam niya kung kailan siya nagsisinungaling. Gayunpaman, nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga bagay na hindi inaasahan na ginawa nila sa mga nakaraang taon, na ikinalito niya dahil hindi siya sumipot para lang pag-usapan ang mga walang silbing bagay. Sa sumunod na sandali, yumuko si Siha sa kanya at maingat na pinagmasdan ang reaksyon habang desperadong sinusubukan nitong pigilan ang rocket launcher na magising. Matapos siyang humiwalay at pinuri siya dahil sa hindi pag-aalangan, tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon sa simula pa lang. Inamin ni Siha na nasa banyo siya nang yakapin siya ni Kot Ono. At kahit na tinanggihan niya ang pag-ibig nito gaya ng nararapat, gusto pa rin niyang siguraduhin na hindi nito iniisip na makasesyon ang kanyang mga kapatid. Isa itong pagsubok, at dahil pumasa siya, ipinaliwanag niya na malamang na nagkaroon ng lakas ng loob si Kot Ono na subukan muli pagkatapos ng sinabi ng kanilang ama. Muli niyang pinuri ito dahil sa hindi pagpapatangay sa tukso, ngunit nagsisimula ng magtaka si Erita kung bakit patuloy siyang sinusubok ng mga Diyos ng kwento. Pagkalabas ng kanyang kwarto, sandali na sinubukan ni Siha kung tumitibok pa rin ang kanyang puso. At nang tanungin ni Menami kung ano ang ginagawa niya, sinabi niyang wala lang iyon at umalis. Kinabukasan, nag-aalala pa rin si Erita sa lahat ng bagay, ngunit mabilis siyang naghanda para sa paaralan. Paglabas niya, nakita niya sina Banri at Kot Ono, mga nurse na nakadamit at mahilig sa mga malalaking saging. Pagkatapos ay tinanong ni Banri ang kanyang opinyon, ngunit nabalisa siya, kaya humingi siya ng tawad at sinubukang alisan si Kot Ono sa harap niya. Ilang minuto ang lumipas, lumabas silang lahat, at sinabihan ni Shion si Erita na huwag masyadong isipin ito dahil malamang ay sinusubukan ni Banri na pagaanan ang loob nito. Sa daan, pareho nilang narinig ang ilang mga lalaki sa paaralan na nag-uusap tungkol sa kung gaano kaganda ang mga babae. Kaya, iniisip ni Shion kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng publiko ang katotohanan tungkol sa kanilang pamilya. Habang medyo nag-aalala na naman silang dalawa, tiningnan ni Erita ng mabuti ang mga babae at napagtanto na mahusay silang magpanggap dahil mukhang walang nagbago sa kanilang lahat. Pagkalipas ng ilang oras, nasa locker na si Erita at nag-iimpake nang makita niya si Menami, na nagsabing binigyan siya ng kanyang coach ng day off para makapag-aral siya at mapataas ang kanyang mga marka. Dahil dito, napagtanto ni Erita na utak lang ang ginagamit niya sa court, kaya inalok niya itong turuan. Ilang minuto ang lumipas, nasa isang restaurant sila, at habang ginagawa ni Erita ang lahat para turuan siya, patuloy na nakakahanap si Menami ng mga bagong paraan para ma-distract ang sarili. Dahil dito, natiyak ni Erita na hindi sila magkamag-anak dahil walang sino man sa kanyang lahi ang dapat maging ganito kawalang isipan. Kalaunan, nagpasya siyang tumigil na, ngunit habang palabas, nakita ni Erita ang kanyang crush kasama ang bagong kasintahan nito. Kaya, nagtago siya, at napansin ito ni Menami. Ilang sandali pa, habang naglalakad, nagsimulang magsalita si Menami tungkol sa sinabi ng kanilang ama, na medyo nag-alala kay Erita. Gayunpaman, nang aminin niyang nag-aalala siya tungkol sa kung paano tinatanggap ni Kot Ono at ng iba pa ang biglaang pagbubunyag, nabawi niya ang tiwala sa kanya. Sa sumunod na sandali, sinabihan niya itong magsaya dahil ang pagkakaroon ng kasintahan ng kanyang crush ay hindi katapusan ng mundo. Agad na nahiya si Erita at nagtanong kung paano niya nalaman. Kaya, ipinaliwanag ni Menami kung paano nagdaldal si Uka tungkol sa kanyang miserableng buhay pag-ibig. Nang gabing iyon, binigyan ni Menami si Uka ng isang set ng cake na matagal na niyang pinapangarap, kasama ang AirPods na nawala niya. Pagkatapos ay nagpasalamat si Uka sa kanyang pananagutan at nagpasya na hayaan siyang itago ang AirPods. Pagkalipas ng ilang araw, nag-ayos si Erita para sa paaralan at nakasalubong niya si Kot Ono, na nagawang bumati sa kanya ng hindi bumubulwak na parang fountain. Pagkaalis niya, naisip ni Erita na baka tapos na siya sa kanyang nararamdamang pag-ibig, ngunit ginulat siya ni Siha.
Ipinaalala niya rito na tawagin siya ng matatamis na pangalan, ngunit hindi iyon ginawa ni Erita para tiyakin sa kanya na walang kakaibang nangyayari kay Kotono dahil halatang nakita niya silang nag-greet sa isa't isa. Matapos pumayag si Siha, biglang sumulpat si Menami at nagsimulang magdaldal na parang sinimulan niya ang kanyang umaga na may kaunting kending pagkain. Pagkatapos sa paaralan, nakita ni Erita ang kanyang crush at iniwasan itong muli. Nang sumunod na sandali, bumulong si Ukanang, mahal kita, sa kanyang tainga, at siya ay nataranta, iniisip na kumakalat na ang lagnat ng pag-ibig ni Kotono. Gayunpaman, sinabi ni Uka na dapat niyang subukang sabihin ang mga salitang iyon sa kanyang crush dahil baka swertehin lang siya. Natural, tumanggi ang walang alpha male genes at ipinaalala kay Uka na may kasintahan ito, ngunit sinabihan pa rin siya ni Uka na isuot ang kanyang malaking pantalon na panglalaki sa halip na nakakatakot na panoorin siya. Nang sumunod na sandali, tinawagan siya ng mga kaibigan ni Uka, kaya iniwan niya si Erita upang makipagkita sa kanila. Habang sinimulan niyang pag-usapan ang mga plano sa katapusan ng linggo kasama ang mga babae, napagtanto ni Erita na tinatrato nila siya na parang isang celebrity. Pagkatapos ay naisip niya kung ano ang magiging reaksyon nila kung sakaling ibunyag niya ang tunay na ugali ni Uka, ngunit ang takot sa kung ano ang magiging reaksyon ni Uka ay dahilan upang tuluyan niyang iwanan ang ideya. Nang tumingin ang isa sa mga babae at sinabing medyo gwapo si Erita para sa isang lalaki, nagbiro ang isa pang babae tungkol sa pag-imbita sa kanya na lumabas. Sinimulan ni Uka na ilista ang mga dahilan kung bakit magiging isang masamang kasintahan siya, ngunit namula ang mukha nito, at napansin nilang lahat, kaya iniba niya ang usapan at umalis papunta sa klase. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang magkapatid sa parke para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Kotono. Hiniling ni Banri sa kanila na kumilos ng may paggalang kahit isang beses para masiyahan si Kotono sa kanyang araw. Sa sumunod na sandali, nagpakita ang isang mascot, kaya hinabol ito ni Menami at Uka. Nagpa siya sina Banri at Erita na kumuha ng pagkain para sa lahat at hiniling sa kanila na huwag tumakas. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik sila at wala silang nakitang tao roon. Kaya, sinubukan ni Erita na tawagan si Shion, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Iminungkahi ni Banri na makipag-date, ngunit tumanggi siya sa mga halatang dahilan at ipinaalala sa kanya na ang araw na ito ay para kay Kotono. Matapos tiyakin sa kanya na makakasalubong nila ang iba, hinayla siya ni Banri. Ngunit ang tanging naiisip ni Erita ay ang katotohanan na ang kanyang mga asset ay nakadikit sa kanyang mga braso. Kalaunan ay napansin ito ni Banri at tinanong kung gusto niya ito, ngunit natarante si Erita at sinubukang magpanggap na lang. Habang patuloy siyang tinutukso, lumayo siya sa kanya at napagtanto na lahat ng ibang lalaki sa parke ay nakatitig sa kanyang mga asset. Dahil sa kawalan ng ideya, nangako si Banri na hahayaan niya itong kunin mamaya, ngunit umakto si Erita na parang ayaw niyang mahawakan. Pagkalipas ng ilang minuto, habang umaakyat sa hagdan, nakita niya ang kumikinang na mga hita nito at patuloy na nakatitig hanggang sa siya ay matisod. Mabuti na lang at hindi napansin ni Banri dahil gusto nitong sumama sa kanya sa pagsakay. Sa pagkakataong ito, hindi makatakas si Erita, kaya isinuot niya ang kanyang malaking pantalon at tiniis ang nakakatakot na mga rides habang desperadong sinusubukang makontak si Shion at ang iba pa. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay natawagan niya sila. Kaya, sinabi ni Shion sa iba kung nasaan sina Erita at Banri para magkita sila. Habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa kung paano malamang sinasamantala ni Banri ang pagkakataong ito para makipagsesyon kay Erita, napansin ni Uka na nakakaramdam ng kawalan ng seguridad si Kotono. Kaya, nagsimula siyang mag-usap tungkol sa ibang bagay. Samantala, sinabi lang ni Erita kay Banri na maaari na silang magkita sa wakas kasama ang lahat, ngunit nagpa siya siyang maghintay hanggang sa matapos siyang bumili ng merienda. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa sinabi ng kanilang ama noong isang gabi, at sa wakas ay inamin ni Banri na siya ay nababagabag sa buong panahong ito. Sa una, naisip ni Erita na sabihin sa kanya ang tungkol kina Kotono at Siha, ngunit sa huli ay nagpa siya siyang ilihim ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya na nag-aalala lang siya tungkol sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Matapos hawakan ni Banri ang kanyang ulo at sabihing huwag mag-alala, naalala ni Erita na palagi itong kumikilos na parang pangalawang magulang para sa lahat.
Nang sandaling iyon, natapon ng isang batang babae ang kanyang inumin, kaya tumalon si Erita upang protektahan si Banri bago sinabing tutulungan din niya itong protektahan ang iba pa nilang mga kapatid. Ilang sandali ang lumipas, sa wakas ay bumalik sina Shiyun at ang mga babae, ngunit nag-alala sila tungkol kay Erita dahil basang-basa pa rin ito. Nang sa wakas ay muling nagkita-kita ang lahat, iminungkahi ni Menami na sumama muli sa isa pang ride, ngunit sawa na si Erita na binabaligtad ang kanyang mga laman loob. Iyon ay hanggang sa muli siyang hinawakan ni Banri gamit ang kanyang mga asset, na wala siyang pagpipilian kundi sumang-ayon. Pagkatapos nilang matapos sa rides, umalis sina Erita, Shiyun, at Kutono upang magbanyo muna sandali. Ikinuwento ni Siha sa iba pa sa kanila ang tungkol sa pag-amin ni Kutono, ngunit inakala nilang nagbibiro lamang siya. Gayunpaman, matapos niyang ipaliwanag ang nangyari sa banyo noong isang gabi, nag-alala sila dahil malinaw na nasobrahan sa panunood ng K-drama si Kutono. Habang sinisimulan nilang akusahan si Erita ng panlilinlang kay Kutono gamit ang kanyang launcher, ipinaliwanag ni Siha kung paano si Erita ang nasa panganib dahil literal na binihag siya ni Kutono sa isang posisyon na hindi kayang labanan ng karamihan sa mga talunan. Matapos niyang tiyakin sa kanila na hindi si Erita ang problema, tinanong ni Uka kung sigurado ba talaga siya. Kaya, ikinuwento ni Siha sa kanila kung paano siya umupo sa launcher ni Erita para lang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Habang humanga si Banri sa katapangan nito, nagtataka si Uka kung paano siya naampon sa isang pamilya ng mga baliw. Sinabihan sila ni Banri na huwag masyadong isipin ang ginawa ni Kutono dahil malamang ay dumadaan siya sa isang yugto, tulad nilang lahat. Pumayag si Menami, kaya iminungkahi ni Siha na ilihim ang lahat para hindi makaramdam ng kaba si Kutono kapag nasa tabi nila. Gayunpaman, matapos ikwento ni Uka sa kanila ang tungkol sa unang insidente sa gaming room, lahat sila ay nag-alala at naisip na maaring may nararamdaman si Kutono para kay Erita. Habang iginiit ni Banri na dumadaan lang si Kutono sa isang yugto, nag-alala ang iba. Kaya, binanggit ni Banri ang pag-uusap nila ng kanilang ama pagkatapos ng nakakabaliw na hapunan na nagpabago sa lahat. Ipinaliwanag niya na lahat sila ay mga ulila dahil halos wala na ang kanilang mga tunay na magulang. Pagkatapos ay ikinatuwiran nila na ang biglaang pagbubunyag ay nagpapatibay sa loob ni Kutono tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Erita. Gayunpaman, nagpa siya silang ilihim ang lahat maliban kung susubukan muli ni Kutono na sakyan ang rocket launcher ni Erita. Ilang sandali pa, bumalik si Erita, kaya tumungo silang lahat sa isang tindahan ng paninda para sa huling pamimili. Habang naroon, nakakita si Erita ng isang taong kamukha ng kanyang crush at nataranta, ngunit dumating si Uka para aliwin siya. Habang naglalakad silang dalawa, napansin ni Uka na hindi talaga sila kambal tulad ng inaakala nila noong una, ngunit sinabi ni Erita na hindi ito mahalaga dahil palagi niya itong makikita bilang kakambal. Pagkatapos ay ipinaalala ni Uka sa kanya ang lahat ng mga oras na nagbahagi sila ng mga bagay-bagay at inakala nilang mayroon silang twin telepathy. Habang iniisip ni Erita kung ano ang nangyayari sa lahat ng pag-uusap na ito, biglang inamin ni Uka na mahal niya ito. Noong isang araw lang sa paaralan, tinanong ni Shiyun si Erita kung nakita ba niya ang sinuman sa kanilang mga kapatid na babae na kaakit-akit, ngunit agad na nasuklam si Erita sa ideya. Sinabi niya na hindi niya kailanman gustong buhayin ang kanyang mga rocket launcher sa kanila. Kaya, humingi ng tawad si Shiyun sa pagdaldal kay Uka tungkol sa insidente kay Kutono. Gayunpaman, sinabi rin niya kay Erita na huwag mag-alala dahil tiwala si Uka na hindi niya kailanman iiwan ang sarili niyang kapatid. Sinabi ni Erita na ang biglaang pagkaalam ng katotohanan tungkol sa kanilang relasyon ay hindi magbabago sa katotohanan na silang lahat ay magkakapatid. Dito, ipinaalala ni Shiyun sa kanya na ang iba pang bahagi ng mundo ay hindi magkakaroon ng parehong pakiramdam, kaya kailangan muna nilang ilihim ito sa ngayon. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Uka kay Erita kung gaano siya ka-proud na tawagin siyang kakambal. Dahil dito, napagtanto niya na ipinapahayag lamang niya ang kanyang pagmamahal bilang isang kapatid sa unang pagkakataon, hindi sinusubukang ipaglaban si Kutono para sa isang lugar sa puso nito. Matapos din niya itong purihin dahil hindi niya hinayaan na manalo ang kanyang mapanghimasok na pag-iisip ng sinubukan ni Kutono na umamin, tinanong ni Erita kung bakit hindi niya kayang maging ganito ka-sweet sa lahat ng oras. Sa sumunod na sandali, nagalit si Uka at sinaktan siya ng pasalita bago tumungo sa silid ng babae.
Kinabukasan sa training room ng pamilya, sinubukan ni Erita na pagbutihin ang kanyang abs ng mapayapa, ngunit dumating si Menami, na ikinagulat niya dahil dapat ay nasa pagsasanay na siya ngayon. Medyo nasasabik siyang mag-training kasama niya, pero sinabihan siya nitong bawasan ang oras dahil medyo maaga lang siyang nagising. Tinanong din niya kung bakit nahuhumaling si Menami sa pag-eehersisyo gayong wala naman talaga siyang talento or pagkakataong maging atleta. Matapos ipaliwanag ni Erita na ginawa siyang gym rat ng kanilang ama noong bata pa siya, naalala ni Menami noong sinimulan niyang hanapin si Uka kagabi, nagkataong natagpuan niya ito nang sabihin niyang, "Mahal kita Erita." Pero umalis na siya bago pa man maipaliwanag ni Uka na totoo ang sinasabi niya bilang kambal. Dahil dito, matagal nang nag-iisip si Menami ng paraan para tanungin si Erita tungkol dito, kaya nga siya nandito. Kalaunan ay napansin ni Erita kung gaano kakaiba ang kinikilos niya, ngunit nang tanungin niya kung bakit, nagsimula siyang mag-ehersisyo para ma-distract siya. Sa kalaunan, tinanong din ni Menami kung may nangyari sa pagitan nila ni Uka, ngunit walang kaalam-alam si Erita, kaya sinabihan siya ni Menami na kalimutan na lang ito. Matapos itong pag-isipan, naisip niya ito tungkol sa kanilang mga nakaraang away, kaya humingi siya ng tawad kay Menami kung hindi siya komportable. Gayunpaman, naguguluhan pa rin si Menami, kaya nagpasalamat siya sa pakikipag-usap sa kanya at nagpas siyang lumabas. Pagkalipas ng ilang minuto, iniisip pa rin ni Erita kung tungkol saan ang lahat ng iyon, ngunit nagpa siya siyang maligo, ngunit nakita niya si Siha na nagpapalit ng damit sa may pinto. Agad siyang umiwas ng tingin para maiwasan ang pagkabasa ng kanyang pantalon at tinanong kung para saan ang pinto. Nang tanungin ni Siha kung bakit siya umaarte na parang hindi pa niya nakikita ang lahat ng iyon dati, ipinaliwanag ni Erita na hindi pa ito nangyari ng ganito kabilis. Kaya, humingi ng tawad si Siha at tumungo sa shower. Habang papasok si Erita para ibaba ang kanyang tuwalya, nakita niya ang singsing ni Siha at tinanong kung kasya ito dahil karaniwan niya itong sinusuot bilang kwintas. Sinabi niya na medyo maluwag pa rin ito, ngunit dahil ito ang pinakamahalagang bagay mula sa kanilang ina, inaalis niya ito bago maligo para protektahan ito. Pagkatapos, nasa kwarto na si Erita na nagpapalamig, nang dumating si Banri at sinimulan siyang suriin para mapanatiling malinis ang lugar. Matapos niyang sabihin sa kanya na tumigil sa pag-arte na parang unang beses niya itong makita, tinanong niya kung saan niya itinago ang lahat ng nilalaman ng kanyang otako. Gaya ng dati, umakto si Erita na walang kaalam-alam, kaya tiningnan niya ang history ng browser nito at nalaman na mas masahol pa ito kaysa sa mga taong nahuhumaling dito. Matapos makuha ang kanyang laptop, tinanong ni Erita kung bakit talaga siya nandito. Kaya, sumama si Banri sa kanya sa kama at tinanong kung gusto niyang makipag-date dito. Ilang oras ang lumipas, nasa isang tindahan sila ng telepono, at habang ipinapaalala ni Banri kay Erita na gusto niyang bumili ng mas magandang telepono kamakailan, iniisip niya kung ano ang kinalaman nito sa pagsiksik ng mga asset nito sa kanyang mga braso. Kalaunan ay sinabihan niya itong tumigil na sa pang-aasar sa kanya bago ipinakita sa kanya ng isang tindera ng tindahan ang pinakabagong telepono, na parang naiiba ito sa lahat ng ibang henerasyon. Tulad ninyong mga talunan na mabagal ang utak, tinanggap ni Erita ang mga kasinungalingan na ang pagkakaroon ng napakamahal na iPhone Pro Max ay nagbibigay sa kanya ng aura, kaya umalis ang babae para ayusin ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Banri kung bakit niya tinanggap na lang nang hindi naglaan ng oras para magdesisyon sa kulay na gusto niya. Sinabi ni Erita na wala naman siyang pakialam sa hitsura ng telepono hanggat nagsisilbi ito sa layunin nito. Noong una, pinuri siya ni Banri dahil sa pagkakaroon ng ilang aktibong selula ng utak na natitira, ngunit sinabihan siya nitong huwag gamitin ang parehong pag-iisip sa pagpili ng kapareha dahil mas mainam na makipag-date sa isang malikot na babae na may malalaking asset kaysa sa isang loyal na babae na wala naman asset. Pagkatapos noon, bumalik ang sales lady at sinabi sa kanila na ang mga magkasintahan ay talagang nakakakuha ng diskwento sa mga bagong device. Habang sinusubukan ni Erita na linawin ang kalituhan, hinawakan siya ni Banri para umakto na parang sila talaga ay mga lovebirds. Ilang sandali pa, natanggap nila ang telepono, ngunit nagtataka pa rin si Erita kung bakit ipinagmamalaki ito ni Banri dahil tiyak na hindi niya kailangan ng diskwento dahil map era naman sila. Pagkatapos ay nagpa siya si Banri na bumili ng ice cream, at habang kumakain ito, iminungkahi niya na bumili para sa lahat.
Gayunpaman, sinabi ni Erita na walang saysay iyon dahil malamang na matutunaw din ito pag-uwi nila. Ipinaalala nito kay Banri ang panahon na nag-away sina Menami at Uka tungkol sa ice cream. Naalala rin niya na mahilig magtago si Kutono tuwing nag-aaway ang iba, ngunit sinabihan ni Erita si Banri na huwag pagtawanan si Kutono dahil palagi itong nagtatago tuwing binabanggit nila ang mga multo sa bahay. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Banri na inilabas lang niya ito dahil gusto niyang maging ligtas ito para magsabi sa kanya ng kahit ano. Matapos sabihin ni Erita na wala siyang partikular na pag-uusapan, kumuha si Banri ng litrato at ipinadala ito sa group chat ng pamilya. Nakita ni Kutono ang larawan at naisip ang magpadala ng papuri sa kanyang mabait na kuya, ngunit nagbago ang isip niya para maiwasan ang magmukhang kawawa. Samantala, natapos na nina Erita at Banri ang kanilang mga ice cream, kaya iminungkahi niya na pumunta sa ibang lugar. Gayunpaman, matapos makatanggap ng biglaang text, nagbago ang kanyang mood at nagpasya siyang tapusin na ang kanilang araw. Sinabihan siya ni Erita na maghanap ng tunay na kasintahan para hindi niya ito mapilit na sumama sa kanyang mga walang kabuluhang gawain. Ilang sandali pa, tinawagan ni Menami si Banri para pasalamatan ito sa pag-alam kung may nangyayari sa pagitan nina Erita at Uka. Nagpadala siya ng text kay Banri na nagsasabing malamang na hindi niya naintindihan ang nakita niya habang niyayaya siya ni Uka. Gayunpaman, hindi sinasadyang na ipadala niya ito sa group chat, kaya mabilis niya itong binura bago pa man dumating si Uka. Samantala, kumikirot ang puso ni Kutono dahil nagkataong nakita niya ang text bago pa man ito binura ni Menami. Kinabukasan ng gabi habang kumakain, napansin ni Erita na parang naiinis si Siha, na nagpaalala sa kanya na mayroon siyang parehong ekspresyon sa istasyon ng tren kanina. Maya-maya, papasok na siya nang makita niya ito sa hagdan na may parehong ekspresyon sa mukha. Sa pagkakataong ito, tinanong niya sa wakas kung may kailangan ba siyang pag-usapan, ngunit mabilis niya itong binawi para hindi siya isipin na kakaiba. Nakakagulat na tinanggap ni Siha ang alok, ngunit sa halip na magsalita, tinanong niya kung gusto niyang maglaro ng body twister. Natural lang na nalito si Erita dahil ang paglalaro ng larong iyon ay laging nauuwi sa isang gawain, kaya tinanong niya kung bakit pinili nito ang pinakakakaibang laro para laruin siya. Inamin ni Siha na may kakaiba siyang naramdaman habang nakaupo sa kanyang launcher noong isang gabi. Hindi na siya makapag-isip ng maayos simula noon, kaya ang larong ito ang tanging paraan para malaman kung minsan lang ito nangyari or kung may nararamdaman ba talaga siya para sa kanya. Mas lalong nagulat si Erita at sinubukang umatras, ngunit sinabihan siya ni Siha na mag-relax na parang regular na aktibidad ito. Ilang sandali pa, nagsimula na silang maglaro, ngunit kinabahan si Erita at ginawa ang lahat para mapanatili ang distansya nito sa kanya. Napansin ito ni Siha at ipinaalala sa kanya na ang buong punto ng laro ay para mas mapalapit. Kalaunan, napagtanto ni Erita na sobra lang ang reaksyon niya sa sinabi nito. Naisip niya na walang paraan para humantong sa mabangis na sesyon ang isang simpleng laro, kaya nagpasya siyang mag-relax at lumapit. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang nakaka-relax na estado dahil ibinuka ni Siha ang kanyang malalaking binti sa harap niya. Habang nahihirapan siyang panatilihin ito, dumating ang kanyang pagkakataon, at kailangan na niyang umabot sa isang bloke sa tabi mismo ng mga plot armor ni Siha. Muli niyang sinubukang maging kalmado at dahan-daang igalaw ang kanyang binti, ngunit nataman pa rin ito ang kanyang plot armor. Hindi tulad niya, umakto si Siha na parang walang nangyari at sinimulan siyang soan ng agham ng pag-ibig. Pagkatapos ay tumalikod siya upang maabot ang isa pang bloke, ngunit ang kanyang mga plot armor ay napunta mismo sa mukha ni Erita. Parang hindi pa sapat iyon, ibinato niya ito sa kanya. Ngunit bago pa man makakain ang ating bida, tinapos niya ang laro at sinabing wala siyang nararamdaman para sa kanya. Matapos magpasalamat sa kanya sa pagpayag sa pagsusulit, umalis siya, ngunit nanatili si Erita upang pag-isipan ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ay dumating si Uka at tinanong kung ano ang nangyayari dahil may narinig siyang ilang tunog mula sa labas. Matapos sabihin ni Erita na wala lang, tinanong niya kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Tinanggap niya at umaasa na hindi siya gagawa ng mas malala pa kaysa kay Siha. Mabuti na lang at gusto lang ipakita ni Uka ang kanyang mga kasanayan sa pagiging gamer girl at sinimulan siyang pahirapan ng ilang minuto. Nagulat si Erita dito at napansin na mas magaling siya kaysa sa kanyang inaakala sa kanya.
Gayunpaman, nang umabot sa ulo ni Uka ang sunod-sunod na panalo, nagpa siya si Erita na ilagay siya sa kanyang lugar sa pamamagitan ng lubusang pagpunas sa sahig gamit ang kanyang karakter. Sinabi ni Uka na kailangan niyang gamitin ang silid ng babae, ngunit hinawakan siya nito mula sa likuran bilang parusa sa nakakahiyang pagkatalo. Sinubukan ni Erita na kumawala, ngunit patuloy niyang nilakasan ang kanyang pagkakahawak, kaya't binaligtad siya nito at itinulak. Gayunpaman, ang hindi banal na posisyon na ito ay lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, kaya sinubukan niyang gawing biro ang pagsasabi na siya ang may kagagawan nito. Inamin ni Uka na hindi niya inaasahan na magiging ganito siya ka-assertive. Matapos mahinahong umalis ng silid, naglaan siya ng ilang sandali upang kontrolin ang kanyang mapanghimasok na pag-iisip dahil pinaramdam lang ni Erita sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Ilang minuto ang lumipas, napagod din si Erita sa labis na pag-iisip, kaya lumabas siya, hindi na malaya na pinapanood pala ni Kotono ang lahat ng nangyari mula sa isang aparador. Kinabukasan, pagkatapos ng eskwela, tinawagan ng kanilang ama si Erita sa kanyang opisina at tinanong kung paano nila hinaharap ang balita na wala silang kaugnayan. Sinabi ni Erita na wala talagang nagbago sa dinamika ng pamilya, kaya tinanong ng kanilang ama kung umibig na ba siya. Kasabay nito, naabutan lang ng mga babae ang pinakabagong episode ng isang serye ng pag-ibig, kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa susunod na mangyayari sa mga karakter. Samantala, tahimik na muli si Kotono habang iniisip kung paano tutugon sa lahat ng kanyang napanood sa mga nakaraang araw. Kalaunan, nagsawa na ang mga babae sa lahat ng usapan at nagpas siyang pumasok sa loob, ngunit pinigilan sila ni Kotono at inamin na umiibig siya kay Erita. Mabilis na sumugod si Banri at sinabing maganda na mahal niya ang kanyang kapatid, ngunit alam ni Kotono ang sinusubukan niyang gawin. Pagkatapos ay sinabihan niya silang lahat na itigil ang pagtrato sa kanya na parang isang batang nag-iilusyon at iginiit na gusto pa nga niyang pakasalan si Erita. Inaangkin din niya na handa siyang ipaglaban ang pag-ibig nito kung may ibang magtatangkang kunin siya. Habang pinoproseso ito ng mga babae, naging mausisa si Erita tungkol sa biglaang interes ng kanilang ama sa kanyang buhay pag-ibig. Pagkatapos ay sinabi ng kanilang ama na nagbabantay lang siya, kaya ipinaliwanag ni Erita kung gaano siya kaswert sa mga babae. Matapos sabihin ng kanilang ama na karaniwang tumatagal ang paghahanap ng tamang tao, tinanong ni Erita kung ano ang dahilan kung bakit ang kanilang ina ang tamang tao para sa kanya. Agad na naalala ng kanilang ama na mayroon siyang malaking plot armor, ngunit sinabi niya na lahat ng ito ay dahil sa kanyang personalidad. Matapos pag-usapan ng kanilang ama ang isang espesyal na silid na plano niyang ipakita sa kanila sa tamang panahon, sinabihan siya ni Erita na huwag mag-alala tungkol sa kanya or sa iba pa niyang mga kapatid dahil mananatili silang isang pamilya anuman ang mangyari. Pagkalipas ng ilang araw, palabas na si Erita para mag-ehersisyo nang masalubong niya si Menami habang palabas ito para sa pagsasanay. Habang gumagawa siya ng dahilan para tumakbo palayo, tinanong siya nito kung ayos lang ba siya dahil nagsimula itong kumilos ng kakaiba pagkatapos ng isang gabi. Dahil dito, naisip ni Menami na baka alam na niya ang tungkol kay Kotono, kaya nagkunwari siyang walang alam, nagkunwaring maayos naman, at tumakbo palayo para maiwasan ang iba pang mga tanong. Ilang sandali pa, sinusubukan ni Banri na turuan ang aso ng ilang kagandahang asal nang pumasok si Erita at tinanong kung bakit handa na siya. Sinabi ni Banri na mayroon siyang isang mahalagang bagay na dapat asikasuhin sa kolehiyo, kaya sinubukan din ni Erita na sigawan ang aso. Bagamat naging kakilakilabot ang kinalabasan nito para sa kanya, dumating si Shion, kaya humingi ng tawad si Banri sa hindi paghahanda ng kanyang almusal. Matapos sabihin sa kanya na huwag mag-alala, tinanong ni Shion kung kailangan nilang itapon si Erita dahil halos kinain na siya ng aso para sa almusal. Mamaya sa court ng paaralan, gulat na nanood ang lahat habang papasok si Menami sa zone at dinodomina ang lahat ng kanyang mga kalaban. Sa buong panahong ito, iniisip niya ang pag-amin ni Kotono at iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, sinubukan niyang magpahinga, ngunit 3 babae ang tumakbo upang humingi ng mga tip para mapabuti rin ang kanilang mga kasanayan. Pagkatapos ay gumawa siya ng maraming dahilan para maibsan ang mga ito bago niya nakita ang isang senior na nagngangalang Now. Agad siyang hinamon ni Menami sa isang friendly match, at si Now ay tuwang-tuwa na pumayag. Ilang minuto ang lumipas, itinulak niya ang sarili hanggang sa limitasyon, ngunit hindi pa rin ito sapat.
Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Menami, na umamin na nami-miss niya ang kanilang mga laro ng magkasama. Dito, sinabihan siya na masanay na dahil gagraduate na siya sa loob ng 1 taon. Nangangahulugan ito na hindi sila maglalaro ng magkasama hanggat hindi nagiging propesyonal si Menami. Inamin ni Nao na nakita niya si Menami bilang isang spoiled brat noong una siyang sumali sa team. Ang katotohanan na mabilis siyang umangat sa ranggo mula sa kanyang baliw na etika sa trabaho ang nagpaliwanag na seryoso si Menami. Sa susunod na sandali, tinawag siyang corny ni Menami para sa nakakatawang pananalita na iyon, kaya hinamon siya ni Nao sa isa pang laro. Hindi masyadong iniisip ni Menami ito, ngunit habang naglalaro kalaunan, narinig niya ang ibang mga babae na nagsasabing wala siyang nakuhang scholarship sa tennis, na nangangahulugang hindi siya magiging propesyonal. Matapos maalala ang lahat ng mga pagkakataong nakatulong sa kanya na gumaling, nagpa siya si Menami na manalo ng gintong medalya anuman ang mangyari para sa kanya. Mamaya ng araw na iyon, umuwi si Erita at hinanap si Menami bago niya ito natagpuan sa training room. Kinabahan siya noong una sa ekspresyon ng mukha nito hanggang sa nag-alok ito na mag-ensayo kasama niya para sa kanyang nalalapit na torneo. Matapos sabihin ni Menami na walang dapat ipag-alala, tinanong ni Erita kung bakit niya itinatago ang kanyang pinsala, ngunit ikinagulat niya ito. Lumabas na nakita siya ng katulong na binalot ito kanina, kaya sinabi niya kay Erita. Pagkatapos ay sinabihan niya si Menami na maghanap ng isang taong mapagkakatiwalaan niyang makakausap, ngunit gusto pa rin niya itong tulungan na mag-ehersisyo. Kasabay nito, iniisip ni Uka ang nangyari kay Kut Ono noong isang gabi. Matapos niyang umamin at umalis, sinubukan nilang lahat na sisihin ang pelikulang romance na kanilang napanood, ngunit ibinalik sila ni Siha sa realidad. Tiniyak niya sa kanila na sigurado si Kut Ono sa kanyang nararamdaman, ngunit iminungkahi pa rin ni Banri na hayaan na lang ito para magkaroon ng mas maraming oras si Kut Ono na pag-isipan ang mga bagay-bagay. Habang patuloy na iniisip ni Uka kung ano ang susunod na mangyayari, sinimulan ni Erita ang isang stretch routine kay Menami para makita kung saan ito masakit. Habang ginagawa ito, natanong niya ng mabuti ang mga plot armor nito at napagtanto na hindi na ito isang nakababatang kapatid. Matapos magising sa pag-iisip, sinabihan niya itong huwag masyadong magpumilit habang naglalaro dahil ang isang malaking pinsala ay makakasira sa kanyang karera. Pagkalipas ng ilang minuto, papalabas na si Erita nang makasalubong niya si Kut Ono. Nang makita niya ang kanyang kinakabahang ekspresyon, naisip niya na kakaiba ang pakiramdam ni Erita tungkol sa yakap sa banyo, kaya sinabihan niya itong subukan ang isang mainit na bagay para mabasag ang tensyon. Gayunpaman, nang tumalikod na siya para umalis, tinanong niya kung kasama lang ba niya si Menami, at pagkatapos niyang aminin ito, tinanong ni Kut Ono kung may nangyaring kakaiba sa kanya. Natarante si Erita, iniisip na alam niya ang tungkol sa pinsala, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, nahiya si Kut Ono at sinabihan siyang huwag mag-alala bago tumakbo palayo. Pagkalipas ng ilang araw, oras na para sa torneo ni Menami, kaya tumungo ang koponan para sa mga laro. Pagdating doon, madaling natalo ni Menami ang bawat kalaban na makukuha niya dahil nahuhumaling siya sa pagbibigay kay Nao ng gintong medalya. Pagkatapos ng lahat ng mga laban para sa araw na iyon, ipinagdiwang ng lahat ang kanyang pagsisikap, kasama na si Nao. Gayunpaman, habang pabalik sa bus ng koponan, biglang napangiwi si Menami sa sakit mula sa kanyang pinsala, at napansin ito ni Nao. Nang gabing iyon, medyo nag-alala si Erita at tinanong si Menami kung maaari ba talaga siyang maglaro sa finals sa estadong ito. Matapos sabihin na hindi ito problema, tiniyak niya sa kanya na magagamot ito ng maayos. Isang linggo pagkatapos nito, bumaba si Erita para mag-almusal at tinanong si Banri kung nakita niya si Menami na umalis dahil malapit na ang oras para sa isang torneo. Matapos tumanggi si Banri, dumating si Siha at tinanong ang parehong tanong dahil nasa pinto pa rin ang sapatos ni Menami. Habang lumalabas ang lahat at sinasabing hindi nila mahanap si Menami kahit saan, napagtanto ni Erita na nawawala siya. Habang siya ay nag-aalala at nagsimulang mag-isip ng solusyon, sumama ang lahat sa kanya upang mag-isip. Sa sumunod na sandali, pumasok si Menami na parang walang nangyari, naiwan silang lahat na nakatigil sa gulat. Habang nagsisimula siyang pumasok sa loob, tinanong siya ni Erita kung bakit hindi pa siya umaalis para sa laro, ngunit sinabihan siya ni Menami na huwag mag-alala tungkol dito dahil hindi na siya maglalaro.
Isa pang alon ng pagkabigla ang kumalat sa buong bahay, ngunit habang patuloy silang nagtitigan, sinabi ni Menami na hindi ito malaking bagay at pumasok sa loob para kumain. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Erita, nagulat pa rin na casual na kumakain ng mga pagkain. Pagkatapos ay tinanong niya kung talagang ayos lang siya dahil masyadong kalmado siya para sa isang taong kakatanggol lang sa pinakamahalagang laro ng taon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Menami kung paano nagpa siya ang coach na pauwiin siya pagkatapos sabihin sa kanya ni Nao ang tungkol sa pinsala. Muli niyang sinabihan si Erita na huwag mag-alala dahil ayos lang naman sa kanya, pero alam ni Erita na kasinungalingan ito. Nang tanungin niya kung bakit niya gustong maglaro ng laban na iyon, nagulat si Menami, pero iginiit pa rin niya na ayos lang ang lahat. Kaya, umalis si Erita para kausapin si Shion. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Erita kung paano kumikilos si Menami nang walang pakialam tungkol sa laro, at agad na sinabi ni Shion na isa lamang itong pag-arte. Nang umagang iyon, bumangon siya at nakita itong umiiyak sa isang sulok dahil sa laro. Ipinaliwanag pa ni Shion na si Menami ay palaging tipong itinatago ang kanyang sakit para lang mapagaan ang loob ng iba. Sa sumunod na sandali, nagmamadaling bumalik si Erita sa kwarto ni Menami at sinabihan siyang maghanda para sa laro. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya at nagulat nang makitang kinansela nilang lahat ang kanilang mga plano para lang suportahan siya. Dahil doon, sumakay silang lahat sa kotse, at nagmakaawa si Banri na kumilos ng may paggalang dahil ito talaga ang unang beses niyang magmaneho. Habang sinusubukan ng lahat na alamin ang mga direksyon para matulungan si Banri, kinabahan si Menami, iniisip na ang kanyang pinsala ay maaaring pumihil sa kanya sa paglalaro. Naalala rin niya kung paano siya tumugon noong una siyang sinabihan ng coach na hindi siya makakapaglaro. Bigla na lang, pumasok si Erita at nagbigay ng isang dramatikong talumpati para pasiglahin ang kanyang loob. Pagkatapos ay binalaan niya itong tumigil sa paglalaro sa sandaling makaramdam siya ng sakit. Panghuli, sinabihan niya itong tumigil sa pagkukunwaring malakas sa lahat ng oras dahil gusto rin nila siyang tulungan. Ilang minuto ang lumipas, nawala ang kanilang tuwa dahil nagsimula na ang laro, ngunit na-stuck pa rin sila sa trapiko. Hindi pa iyon sapat, natalo na ang koponan ni Menami ng 2 laro, na nangangahulugang kailangan nila ng himala para makuha ang ginto. Ilang minuto ang lumipas, nasa kotse pa rin silang lahat, nagtatalo kung aling paraan ang pinakamahusay para mapunta si Menami sa laro. Nang sandaling iyon, nakakita sila ng maraming inuupahang bisikleta, at naalala ni Sihan na mayroon siyang app, kaya inactivate niya ito. Pagkatapos ay inilabas ni Erita si Menami mula sa kotse at kumuha ng bisikleta para maihatid niya ito sa laro ng mag-isa. Habang desperadong sinusubukan niyang makarating sa laro, tinulungan ni Nao ang koponan na makuha ang kanilang unang panalo. Ngunit ang rookie na susunod na maglalaro ay walang katulad kay Menami, na nagsasabi sa kanya na tiyak na matatalo sila sa laro. Nang sandaling iyon, tumakbo papasok si Menami, at habang nahihirapan siyang huminga, lumuhad si Erita at nagmakaawa sa coach na hayaan siyang maglaro. Nangako siya na handa na siyang maglaro at ititigil ang laro kung may mangyari, ngunit nagdududa pa rin ang coach. Gayunpaman, matapos sabihin sa kanya ni Nao na bigyan siya ng pagkakataon, nag-isip siya sandali ngunit sa huli ay pumayag na siyang maglaro. Ilang sandali pa, nasa court na si Menami at malapit nang maglaro sa kanyang laban, ngunit bigla siyang natakot na nagpahilo sa kanya. Muntik na siyang mawalan ng malay, ngunit matapos marinig ang pag-cheer sa kanya ni Shion at ng lahat, naalala niya ang lahat ng kanyang pagsasanay at nagpas siyang gawin ang lahat. Sa sandaling sinenyasan sila ng referee, itinuon ni Menami ang lahat ng kanyang focus sa laro at dahan-dahan ang pinangibabawan ng bawat serve. Pagkatapos ng ilang minutong nakakapagod, sa wakas ay nakuha niya ang panalo. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat para masakop ang lahat ng kanilang pagkatalo, kaya natalo ang kanilang koponan. Nang magtipon silang lahat, humingi ng tawad si Menami sa hindi pagtulong ng mas maaga, habang nagkukunwaring nakangiti para hindi sila mag-alala tungkol sa kanya. Nang sandaling iyon, nagsimulang lumapit si Nao, kaya naghanda si Menami para sa isang pag-alit na salita or kahit isang sampal, ngunit gusto lang siyang pasalamatan ni Nao. Inamin niya na ang kanilang koponan ay hindi makakarating sa finals kung hindi dahil sa mga pagsisikap ni Menami, kaya hindi niya dapat sisihin ang sarili sa pagkatalo na ito.
Sinabi pa ni Now na nasiyahan siya sa lahat ng kanilang mga sesyon ng pagsasanay, at ito ay nagparamdam kay Menami. Pagkatapos noon, nagsimulang maghanap si Erita sa isang kalapit na parke para hanapin si Menami. Nang sa wakas ay mahanap niya ito, agad siyang umakto na parang hindi naman malaking bagay ang pagkatalo sa isang laro na pinagsikapan niya ng ilang buwan. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Menami ang tungkol sa kanilang pag-uusap kay Now, at sinabing mas mabuti sana kung aaminin nilang lahat na nabigo niya ang koponan sa halip na umakto na parang may ginawa talaga siya para tulungan sila. Matapos makita ang nag-aalalang mukha ni Erita, sinabi ni Menami na ayos lang siya at tumayo para umalis, ngunit bigla siyang niyakap nito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na hindi na niya maitatago ang kanyang tunay na nararamdaman sa kanya. Kaya, nalungkot siya at inilabas ang lahat ng sakit na kanyang pinipigilan. Habang umiiyak, sa wakas ay inamin niya na ang pagkatalo sa laro ay nagparamdam na walang saysay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Pagkalipas ng ilang araw, habang naliligo, naalala ni Menami kung paano nagpakita si Erita para sa kanya sa lahat ng bagay at napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit labis na nahuhumaling si Kotono sa kanya. Kasabay nito, kasalukuyang nagagalit si Uka dahil sa palagay niya ay hindi patas ang mga hurado kay Menami. Matapos sabihin kina Banri at Siha na si Menami ang tunay na nanalo, tinanong ni Uka si Erita kung ano ang kanyang saloobin tungkol sa laro. Pagkatapos ay sinabihan niya itong itigil ang paggawa ng isyo upang malampasan ito ni Menami nang walang anumang pagsisisi. Sa sandaling iyon, dumating si Menami, kaya tinanong ni Uka kung nararamdaman niyang niloko siya, ngunit sinabi ni Menami na nalampasan na niya ang lahat. Matapos silang pasalamatan sa pagpapakita sa paraang ginawa nila, umupo siya, ngunit patuloy na nababaliw si Uka. Sinubukan ni Menami na iwasan ang pagtingin kay Erita, ngunit bigla niyang tinanong kung naalala nitong gumamit ng maligamgam na tubig dahil nagpapagaling pa lamang siya. Agad na natarante si Menami at halos mawala ng malay sa sobrang emosyon, ngunit nakontrol niya ang sarili upang tumugon sa kanya. Samantala, sinusubukan pa rin ni Uka na maipahayag ang kanyang punto sa pamamagitan ng pag-arte kung ano ang nangyari sa laro. Gayunpaman, nakita ito ng aso bilang pagtatangka niyang maglaro, kaya sumali siya sa pagtatanghal hanggang sa maines ito at itinapon ang bola. Muntik nang matamba si Menami dahil sa bola, ngunit nailigtas siya ni Erita at nagsimulang sumigaw kay Uka. Dahil dito, naalala ni Menami ang nangyari noong isang araw, at matapos din niyang maalala ang pag-amin ni Kotono, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kanya napagtanto na maaaring may nararamdaman din siya para kay Erita. Kalaunan, pumunta si Uka sa kwarto ni Kotono, at nagulat siya dahil iniiwasan siya ng lahat simula nang magtapat siya. Kasabay nito, ikinwento ni Menami sa aso ang tungkol sa kanyang nararamdaman dahil hindi ito makakapagsalita tungkol sa kanya. Gayunpaman, dumating si Erita at tinanong kung ano ang ginagawa niya, na nagpapanik sa kanya. Habang tumatakbo si Menami upang maiwasan ang pagtitig sa kanyang mga mata, nilaibat ni Uka ang kwarto ni Kotono hanggang sa magsawa siya sa suspense at tinanong kung ano talaga ang gusto niya. Matapos sabihin na tungkol ito sa pag-amin, tinanong ni Uka kung talagang mahal niya si Erita, ngunit sinabihan ni Kotono si Uka na itigil na ang pag-uugali at aminin na may nararamdaman din siya para dito. Nagulat si Uka nang marinig ito, kaya ikinwento ni Kotono ang tungkol sa text na ipinadala ni Menami sa grupo noong nakaraan. Binanggit din niya ang nangyari sa game room bilang patunay na gusto niya si Erita. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Uka ang tunay na nangyari noong gabing iyon sa parke. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Kotono na wala siyang ginawa kay Erita sa kwarto, na nagpapakita na malinaw na ayaw niyang sumakay sa launcher nito. Dahil dito, natuwa si Kotono, kaya humingi siya ng tawad kay Uka dahil sa hindi pagkakaunawaan sa relasyon nila ni Erita. Ilang gabi pagkatapos nito, hiniling ni Banri kina Uka at Siha na sundan siya sa kolehiyo para kumuha ng isang bagay, ngunit tumanggi ang mga ito at sinabihan siyang maghanap ng iba. Ilang sandali pa, naglalakad pa rin siya, nag-iisip ng solusyon, nang makita niya si Erita. Agad siyang nagmakaawa sa kanya at, gaya ng inaasahan, pumayag siya, kaya isinama niya siya sa kolehiyo. Pagkatapos nilang palihim na pumasok, ipinaliwanag ni Banri na hindi pinapayagan ng security ang sinuman paglubog ng araw, ngunit naiwan niya ang isang napakahalagang dokumento sa loob, kaya naman kailangan niya ng isang taong tutulong sa kanya na maibalik ito.
Habang papasok sila sa loob, inamin din ni Banri na natatakot siyang pumunta ng mag-isa. Kaya, tinanong ni Erita kung bakit niya naisip ang mag-aral ng medisina dahil malinaw na makakakita siya ng ilang nakakatrauma habang nagtatrabaho. Pagkatapos ay sinabi ni Banri na kaya niyang harapin ang kahit ano maliban sa mga multo. Ilang sandali pa, mas mahigpit siyang niyakap ni Banri, ngunit sinimulang damhin ni Erita ang kanyang mga asset, kaya humingi siya ng kaunting espasyo. Sa kasamaang palad, lampas na sa punto ng kanyang pag-asa si Banri, kaya hindi na siya maaaring bumitaw, kaya wala nang ibang magagawa si Erita kundi labanan ang kanyang mga pag-iisip. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, biglang humingi ng kwento si Banri para manatili siyang magambala, ngunit hinayla siya ni Erita sa isang sulok at niyakap siya ng mahigpit. Nataranta si Banri at sinubukang lumayo, ngunit pinigilan siya nito dahil may gwardya na dumaan. Sa sumunod na sandali, naalala ni Erita na isa siyang estudyante rito, kaya hindi naman talaga magdudulot ng anumang problema ang mahuli. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nakapulupot ang mga braso nito sa kanyang malalaki na mga asset. Matapos mabilis na humiwalay, humingi siya ng tawad, ngunit ang pag-iisip tungkol sa kanyang malaking asset ay patuloy pa ring bumabalot sa kanyang isipan. Pagkatapos ay ipinaalala ni Banri sa kanya na kailangan pa rin nilang makuha ang dokumentong kailangan niya, kaya nagpatuloy sila sa pagkilos. Ilang minuto ang lumipas, dinala siya ni Banri sa isang club room at kumuha ng isang stuffed animal, na nagpaisip kay Erita na pinapasok niya sila ng palihim sa paaralan ng walang dahilan. Nagsinungaling din siya tungkol sa mga dokumento, kaya tinanong niya kung seryoso ba talaga ito sa kanyang karera. Pero pumayag si Banri at nagpas siyang pag-usapan ang araw na ipinadala ang kanyang grupo sa isang lokal na ospital para sa isang pagsusuri. Pagdating doon, napansin niya ang isa pang grupo ng mga estudyante na naglalaro kasama ang mga may sakit na pasyente, kaya't na-curious siya at nagtanong tungkol sa kanila. Lumalabas na isa rin pala silang grupo ng mga boluntaryo mula sa kanyang kolehiyo, kaya nagpa siya siyang sumama sa kanila. Di nagtagal, naging regular siya sa ospital at palaging gumagawa ng mga laruan para sa mga maliliit. Ikinwento niya kay Erita ang tungkol sa oras na binibisita niya ang kanilang ina sa ospital at kung gaano kasama ang pakiramdam. Sa panahong iyon niya nakilala ang isang nurse na tumulong sa kanya na matuklasan ang kanyang hilig sa pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng pangangalagang pangkalusugan. Habang paalis sila, tinanong ni Erita si Banri kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang lahat ng iyon noong una, kaya humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya maaaring magreklamo dahil talagang naramdaman niya ang kanyang mga asset. Nang makita ang mukha nito, sinubukan niyang humingi ng tawad sa panunukso, ngunit nagsimulang lumabas si Erita para hindi niya makita kung gaano talaga siya natataranta. Nang sumunod na linggo sa paaralan, lahat ng nasa klase ni Uka ay nakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusulit. At gaya ng dati, nagmamadaling tinanong ng mga tagahanga si Uka kung ano ang nakuha niya. Sinabi niya na iyon ang karaniwan niyang perpektong marka, kaya binati nila siya at umalis. Sa totoo lang, nagpapanik si Uka dahil ito ang unang pagkakataon na makakakuha siya ng D. Pagkalipas ng ilang araw, Sabado na, kaya nagulat si Erita nang makita si Uka na nakabihis ng buo sa umaga at may dalang bag. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, casual niyang sinabi na aalis siya ng bayan. Inisip ni Erita na pupunta lang siya sa karaniwang 3 araw na bakasyon para magpahinga ng kaunti. Gayunpaman, pagsapit ng susunod na Martes, nagsimula siyang mag-alala dahil walang nakarinig mula kay Uka or nakakaalam kung kailan siya babalik. Bumalik sa paaralan sina Shiyun at ang iba pang mga babae at umakto na parang walang nangyari para maiwasan ang anumang lumalaking hinala. Samantala, kinulit ng mga tanong si Erita habang nag-aalala ang mga kaibigan ni Uka dahil hindi pa siya lumiban sa paaralan ng ganito katagal nang walang matibay na dahilan. Nang gabing iyon, naligo si Uka at naghanda ng umuwi, ngunit biglang nagbago ang isip niya dahil sa biglaang pagbabago ng mood, kaya nagpa siya siyang magtagal pa. Kasabay nito, nagsimulang magpanik ang lahat ng tao sa bahay dahil hindi pa niya ito nagagawa noon. Pagkatapos lang, naalala ni Banri na naglagay siya ng tracker sa kanilang telepono kung sakaling may maliga. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lokasyon ni Uka at natakot nang makitang nasa Mount Fuji siya. Natakot din ang iba dahil hanggang doon lang ang pinupuntahan ng mga tao para mabuhay.
Sinubukan niyang pagaanan ang loob sa pamamagitan ng pagsasabi na maaari sana siyang gumamit ng bentilador sa silid, ngunit sumang-ayon silang lahat na kailangang bumalik si Uka dahil ang pag-iwas ng mas matagal ay makakaapekto sa reputasyon na pinaghirapan niya sa paaralan. Ilang minuto ang lumipas, nag-impake si Erita ng ilang gamit at nagpas siyang sunduin siya pabalik. Gayunpaman, nag-alala silang lahat dahil malamang na gabi na nang makarating siya sa Mount Fuji. Sumang-ayon si Erita na hindi ito ang pinakaligtas na hakbang, ngunit dahil may kailangang magbalik kay Uka, kaya nagpasya siyang gawin ito kahit ano paman. Pagkatapos ay nagmadali siyang hanapin ang huling bus papuntang Mount Fuji para sa araw na iyon. Pagkalipas ng ilang oras, umaakyat si Erita sa isang daanan sa bundok nang mapagtanto niyang malamang na ginamit ni Uka ang eksaktong rutang iyon. Mas lalo siyang nag-alala, kaya patuloy siyang umaakyat. Samantala, sinusubaybayan pa rin ni Menami ang kanyang telepono, ngunit tumungo siya sa kusina para kumuha ng tubig. Doon inamin ni Kut Ono na nag-aalala siya kay Erita. Tiniyak ni Menami kay Kut Ono na magiging maayos siya at ipinaalala sa kanya na nag-eensayo ng parang halimaw si Erita araw-araw. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating si Erita sa pangunahing hotel sa bundok, at nagulat si Uka nang makita siya dahil kinailangan niyang maglakad hanggang dito mula sa istasyon. Matapos magkunwaring wala lang, humingi si Erita ng kama at nag-text sa lahat para makauwi na sila. Ilang minuto ang lumipas, pumasok siya sa kwarto ni Uka at nagtaka kung bakit hindi na lang siya kumuha ng hiwalay na kwarto dahil hindi niya mapigil ang isipin ang gabi sa game room. Hindi pa sapat iyon, biglang nagpa siya si Uka na magpalit. Kaya't umiwas siya ng tingin at nagpumilit na kontrolin ang kanyang rocket launcher. Matapos tuluyang makapagpahinga si Uka, tinanong ni Erita kung bakit bigla siyang lumubog ng ganoon at tumangging bumalik. Hindi sumagot si Uka, ngunit matapos niyang sabihin na kailangan na nilang bumalik bukas, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa desisyon niyang magtagal pa at tumanggi pa ring ipaliwanag kung bakit. Pagpasok niya sa kama, sinabi niya sa kanya na nakilala pala ng kanilang ama ang kanilang ina sa bundok na ito. Kinailangan din niyang buhatin ang ina pababa dahil hindi niya kaya ang taas. Habang iniisip ni Erita kung saan nanggagaling ang lahat ng ito, tinanong ni Uka kung tatanggapin ba niya ang pagmamahal ng isa sa kanyang mga kapatid na babae kung ito na ang kanyang nakatadhana na kabiyak. Nagulat si Erita sa tanong na ito, kaya tinanong niya kung bakit bigla itong nagsalita ng ganoon. Ipinaalala ni Uka sa kanya na inamin na ni Kut Ono ang nararamdaman niya para sa kanya, at ito ang nagpakalma sa kanya dahil mukhang aamin na rin siya. Gayunpaman, gusto pa rin niyang malaman kung paano ito konektado sa pag-alis niya sa bahay. Sa kasamaang palad, nakatulog na si Uka, kaya binantayan siya ni Erita ng ilang minuto bago siya tinakpen. Kinabukasan, nakakita si Erita ng sulat mula kay Uka na nagsasabing uuwi na siya. Gayunpaman, hindi niya ito pinagkakatiwalaan, kaya tinawagan niya si Banri para sundan muli siya. Lumabas na nasa bundok pa rin si Uka, kaya hinanap siya ni Erita. Maya-maya, nakita ng dalawang umaakyat si Uka sa tuktok at nag-alala dahil ilang araw na siyang pumupunta sa parehong lugar na ito. Nang magsimulang matakpan ng hamog ang lugar, nagpa siya silang bumalik sa loob at napansin na may mapanganib na pangalawang daanan na hindi makikita ng karamihan sa mga umaakyat sa hamog. Halos hindi narinig ni Uka ang lahat ng ito at patuloy na nakatitig sa tuktok ng ilang minuto bago tuluyang nagdesisyong umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, nataranta siya dahil tila ibang landas ang kanyang tinatahak at natakpen ng hamog ang lahat ng mga palatandaan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpa siya siyang bumalik sa tuktok, ngunit matapos aksidenteng madulas, bumagsak siya sa isang kanal sa tabi ng bundok. Sinubukan niyang bumalik, ngunit isang masakit na pasa ang pumihil sa kanya. Nang mga sandaling iyon, kara-rating lang ni Erita sa tuktok, at pagkatapos tumingin-tingin sa paligid, bumalik siya sa hotel, iniisip na nakaalis na ang babae. Pagdating doon, nalaman niyang hindi na bumalik si Uka, kaya tinawagan niya si Banri para sundan muli ito. Gayunpaman, hindi nakuha ni Banri ang signal ni Uka dahil lumayo ito sa saklaw ng Madulash ito pababa ng bundok. Kalaunan, sa isang panaginip, naalala ni Uka ang araw na binigyan siya ng kanilang ama ng isang espesyal na pares ng hikaw na pagmamayari ng kanilang ina. Matapos ding pag-usapan kung paano sila unang nagkakilala, sinabi niya kay Uka na maaaring mapalad din itong matagpuan ang kanyang unang pag-ibig sa tuktok ng bundok. Pagkagising ni Uka,
Nakita niyang tuluyang naubos ang power bank niya at walang signal ang telepono niya, ibig sabihin ay tuluyan na siyang nakulong at walang paraan para humingi ng tulong. Tinanggap niya na walang darating. Kahit na naiisip niya si Erita, kinukumbinsi niya ang sarili na umalis na ito dahil walang sino man ang magdaranas ng lahat ng paghihirap na iyon para sa isang taong hindi niya tunay na kapatid. Pagkatapos lang, nawala niya ang isa sa mga hikaw at agad itong hinanap. Nakakagulat, ang liwanag na kumikislap dito ay nakatulong kay Erita na mahanap si Uka. At kahit na nasa sabik siyang makita ito, naisip din niya na baka ito na ang kanyang soulmate. Gulat na gulat pa rin si Uka nang makita si Erita na nakatayo sa harap niya. Tumayo siya para magtanong kung bakit, ngunit sumakit ang kanyang pasa, dahilan para muling matambo siya. Lumapit si Erita at mahinahong tiningnan ito bago inalok na buhatin siya pabalik. Agad siyang tumanggi at sinabihan itong ituro na lang ang daan, ngunit sinabihan siya ni Erita na tumigil sa pagtitimpi para makaalis na sila. Dahil wala nang ibang magawa, umakyat siya sa likod nito at binalaan itong huwag magkomento tungkol sa kanyang timbang. Sinabi ni Erita na napakagaan niya, na malamang ay naramdaman ng kanilang ama noong buhati nito ang kanilang ina pababa ng bundok. Nalungkot siya dahil dito, kaya sinabi niya kay Erita na nagpasya siyang pumunta rito dahil sa isang video kung saan sinasabi ng mga tao na nakita nila ang kanilang mga yumaong kamag-anak sa tuktok. Gusto niyang makausap ang kanilang ina at magtanong ng ilang mga katanungan, ngunit nang tanungin ni Erita kung paano iyon nangyari, naging emosyonal siya at sinabing walang paraan na magpakita ang kanilang ina dahil hindi niya ito tunay na anak. Ipinaliwanag niya na ang pagkaalam ng katotohanan tungkol sa kanilang pamilya ay naging dahilan upang maging imposible para sa kanya na kumonekta sa kanilang ama tulad ng dati. Parang peke na ang lahat ngayon, parang hindi niya kailanman nararapat na magkaroon ng mga pag-uusap na iyon kasama ang ama. Gayunpaman, nang patuloy siyang magreklamo tungkol sa pakiramdam na nawawala at napupuot sa buhay, nagsimulang maubos ang pasensya nito. Pagkatapos ay tinanong ni Uka kung bakit talaga siya pumunta ng ganito katagal para lang mahanap siya kahit alam niyang hindi naman sila magkamag-anak. Matapos maglaan ng ilang sandali para pag-isipan ang kanyang mga sasabihin, ipinaalala ni Erita kay Uka ang panahong nangako sila na laging magbabantay sa isa't isa. Nagulat siya na naaalala pa rin ito ng ama, kaya sinabi ni Erita na tutuparin niya ang pangako kahit na hindi sila tunay na magkapatid. Pagdating doon, nagsimulang magsalita si Uka na hindi na niya kailangan muli ang tulong niya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pinalampas ni Erita. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, nakita nila si Banri at ang iba pa na nag-aalala ng labis sa buong panahon. Mabilis na sinuri ni Banri ang dalawa para masigurong walang nasaktan, at nang makitang maayos silang dalawa, tumungo na ang lahat sa kotse. Pagkalipas ng ilang minuto, nagmamaneho pa rin si Banri nang biglang nakatulog si Erita sa balikat ni Uka. Naalala niya ang oras na lagi niyang sinasabi kung paano maging maginoo si Erita. Pagka-uwi nila, lumabas na ang lahat ng tao sa kotse para makapagpahinga, ngunit tinawag silang lahat ni Uka dahil hindi pa nagigising si Erita at mayroon itong matinding mataas na lagnat. Habang nag-aalala silang lahat, dali-daling binuhat ni Shiyun si Erita papunta sa kwarto para mabantayan nila ito ng mabuti. Dumating din ang kanilang ama, ngunit sa halip na tingnan si Erita, mas nag-aalala ito sa kanyang anak na tumakas. Matagal-tagal din, bumalik na siya sa opisina niya at tinitingnan ang mga lumang litrato nang dumating si Uka para makipag-usap. Matagal na rin mula nang dumating siya ng ganito, kaya iniwan ng kanilang ama ang album at tinanong kung may kailangan ba siya ng tulong. Ikinwento ni Uka sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang paghahanap ng sarili sa bundok bago nangakong maglalaan ng oras para makausap siya tulad ng dati. Medyo naging emosyonal ang kanilang ama, kaya nagyakapan sila. Kinabukasan sa paaralan, bumalik si Uka, ngunit hindi niya nakuha ang inaasahang reaksyon mula sa lahat dahil nagtataka na sila ngayon kung bakit hindi sumipot si Erita sa paaralan. Nagsimulang gumawa ng mga random na dahilan at paksa si Uka para maiwasan ang pag-uusap tungkol dito, ngunit kadalasan ay naaawa siya dahil hindi sana ito nagkasakit kung nanatili na lang siya sa bahay at hinarap ang kanyang mga problema tulad ng isang ordinaryong tao. Pagkatapos maghanda para sa pagtulog, tumungo siya sa kwarto ni Erita at humingi ng tawad sa paglalagay nito sa kanya sa ganitong kalagayan dahil sa kanyang pagkamakasarili. Sa sumunod na sandali, yumuko si Uka at kinas si Erita bago ito nagpaalam at umalis.
Ilang araw pagkatapos nito, isinama ni Banri ang pamilya sa isang road trip sa isang lumang villa na binili ng kanilang ama bilang bahay bakasyunan. Pagdating doon, nagmadali silang lahat papasok para tingnan kung pareho pa rin ito ng kanilang naaalala. Ilang minuto ang lumipas, nasa balkonahe na si Erita, naalala na natutulog ito sa sahig sa ilang oras noon. Bigla na lang, nakaramdam siya ng malambot at malaki na bagay habang hinawakan ni Banri ang kanyang braso at sinabing maraming nagbago mula noon. Agad siyang umatras at sinabihan si Banri na itigil ang panggugulo sa kanyang katinoan, kaya nagpa siya si Banri na bigyan siya ng pahinga mula sa lahat ng pang-aasar. Gayunpaman, pagkaalis niya, nakita ni Erita si Uka na nakikipag-usap kay Kotono at nagtaka kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Parang isang masamang panaginip lang ang kiss dahil umaarte si Uka gaya ng dati at malinaw na mahusay siyang magmukhang inosente. Si Erita naman ay walang ibang maisip maliban sa kanilang mahabang kiss, habang patuloy siyang nagtataka kung ano ang mangyayari sa pagitan nila. Napansin ni Uka ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha nito, kaya lumapit ito at tinanong kung maayos ba ang lahat. Ang pagiging malapit sa kanya ay nagpapanik kay Erita, kaya tumakbo siya palayo para maiwasan ang pagsabi ng isang bagay na pagsisisihan niya. Bago sila makarating sa villa, huminto si Shiyun sa isang istasyon para asikasuhin ang ilang personal na gawain. Gayunpaman, nadismaya siya nang dumating siya sa lugar at nalaman niyang umalis na ang mga taong pinuntahan niya. Sa kasalukuyan, si Erita ay kakaligo lang sa shower, umaasang makakatulong ang tubig sa kanya na tumigil sa pag-iisip kay Uka sa mga hindi banal na paraan. Sa sumunod na sandali, pumasok si Shiyun at sinabing nakalimutan niyang i-lock ang pinto. Pagkatapos ay sinabi niya kay Erita na hinanap niya ang kanyang tunay na mga magulang upang sana ay makakuha ng mga sagot tungkol sa kanyang pinagmulan, at kung paano siya napunta sa isang ampunan. Matapos ipaliwanag kung paano niya natagpo ang walang laman ang kanilang lugar, inamin niya na medyo masakit ito, kahit na hindi niya sila kilala. Pagkatapos ay tinanong niya si Erita kung naging mausisa ba siya kung sino ang kanyang tunay na mga magulang. Bilang tugon, sinabi ni Erita na hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting kuryusidad dahil ang kanilang ama at mga kapatid na babae ay itinuturing lamang niyang pamilya. Inaangkin niyang wala siyang interes na hanapin ang mga taong nag-iwan sa kanya, kaya nagpasalamat si Shiyun sa pakikinig sa kanya. Matapos siyang bigyan ng tuwalya, umalis si Shiyun, habang si Erita ay sandaling nag-isip tungkol sa kanilang pag-uusap. Mamaya pa, nagtipon silang lahat sa paligid ng isang grill upang simulan ang hapunan. Sa sandaling iyon, nagsimulang makipag-usap si Uka kay Shiyun tulad ng dati niyang ginagawa, ngunit mas lalong nalito si Erita kaysa dati dahil tila maayos naman ang kanyang kalagayan, habang siya ay nababalisa pa rin sa nangyari. Sa kabilang banda, si Menami ay nasa sabik lamang sa isang palda na binili niya. Kinabukasan, nagising si Uka ng mas maaga kaysa dati at nakita niyang umalis na si Erita para sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga. Gayunpaman, sa halip na itulak ang kanyang katawan sa limitasyon tulad ng dati niyang ginagawa, nagpasya siyang i-relax ang kanyang mga kalamnan sa sauna. Gusto rin itong gamitin ni Erita para ma-relax ang kanyang kaba mula sa lahat ng patuloy na pag-iisip, ngunit nagsimula siyang mag-isip tungkol kay Uka at nagpas siyang tapusin na ito. Sa sumunod na sandali, lumabas siya at nakita si Uka, na tahimik na nagmamasid sa buong oras na ito. Matapos maalala na wala siyang ideya nagising siya habang nagkikis, nagpa siya si Erita na magpakatatag para maiwasan ang pagdududa. Gayunpaman, nagsimulang maglaho ang kanyang pag-arte ng huminin siya ni Uka sa isang endurance contest sa sauna. Sinubukan ni Erita na tumanggi noong una, ngunit nang mapagtanto niyang may paghihinala siya, pumayag siya. Gaya ng inaasahan, mabilis niyang pinagsisihan ang desisyong ito dahil hindi pa siya naging ganito kalapit kay Uka simula noong isang gabi. Ang mas malala pa, ang perpektong plot armor nito ay nasa tabi niya mismo, at ang kanyang launcher ay desperado nang lumangoy sa kanyang water fountain. Sa sumunod na sandali, tinanong ni Uka kung naisip na ba niya ang pagkakaroon ng kasintahan, ngunit agad na sinabi ni Erita na ang tanging interesado lang niya ay ang maging susunod na beta male. Ang kanyang mga plano na umangat ng mas mahusay kaysa sa iba ay masyadong mahalaga para sa kanya para isipin ang mga babae. Ilang sandali pa, napagod si Erita, kaya nagmadali siyang lumabas ng sauna para huminga. Sinundan siya ni Uka, ngunit sa halip na siguraduhing ayos lang siya, tinanong niya kung interesado pa rin siya sa babaeng gusto niya.
Nang sabihin niyang tuluyan na siyang nawala sa kanya, bigla siyang natuwa at tumakbo papasok para maligo. Sa buong panahong ito, nagawa ni Uka na panatilihing kalmado ang mukha, ngunit sa loob ng banyo, nabunyag ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagtataka siya kung bakit hindi niya mapigilan ang pagbibigay kay Erita ng mga banayad na senyales at pag-aalala na baka ilantad niya ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, matapos maalala na palagi silang may kamanghamanghang kimika kay Erita, napagtanto ni Uka na ang kanyang nararamdaman para dito ay nagsimula na noon pa man, at hindi pa ito aalis anumang oras sa lalong madaling panahon. Habang iniisip ang mga paraan para mapalapit kay Erita, gumawa si Menami ng plano para magkaroon ng oras na magkasama sila. Una, hiniling niya rito na samahan siya sa isang partikular na hardin ng bulaklak. Pagdating nila roon, tiningnan ni Erita ang lahat ng mga bulaklak at nagulat siya dahil hindi niya inakalang mahilig ito sa mga bagay na pambabae. Naisip niya na may iba pang nangyayari, kaya tinanong niya si Menami kung may espesyal na okasyon. Gayunpaman, iginiit ni Menami na mahilig lang siya sa pagtingin sa mga bulaklak. Sunod na pagkabigla ang dumating nang mapansin ni Erita ang kanyang palda, ngunit nagpa siya siyang tumigil sa pag-iisip ng sobra dahil baka may sinusubukan lang itong bago. Iyon ay hanggang sa ilang minuto ang lumipas, nang mapagtanto niya na ang hardin na ito ay isang romantikong lugar para sa mga magkasintahan. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang plano ni Menami, bigla siyang nagtanong tungkol sa uri ng taong gusto niyang pakasalan sa hinaharap. Gulat na gulat, tinanong ni Erita kung bakit niya gustong malaman agad, kaya ipinaliwanag ni Menami na medyo na-curious siya nang makita niya ang lahat ng magkasintahan dito. Sinabi ni Erita na ang kanyang asawa ay dapat na isang taong komportable siyang kasama at isang taong nakakaintindi sa tipo ng lalaki na siya dahil gugugulin nito ang maraming oras sa trabaho, hindi tulad ng mga simpleng tao. Habang nagtataka pa rin kung bakit niya talaga ito tinanong, nakita ni Erita ang tag sa kanyang palda, kaya sinabi niya ito sa kanya. Inalok din niya itong tanggalin, ngunit sinabihan siya ni Menami na huwag mag-alala at gumugol ng ilang minuto sa pagpupumilit na tanggalin ito ng mag-isa. Kalaunan, sumuko na siya, kaya pumalit si Erita. Gayunpaman, masyadong malakas ang tag, kaya nagpa siya siyang kagatin ito, na nagpaisip kay Menami na sana lumunin na lang siya ng lupa. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya sa pagiging masayahin, kumukuha ng mga nakakakilabot na larawan na parang influencer na kinasusuklaman ng lahat. Bigla na lang, sinabi niya kay Erita na kamakailan lang siya umibig. Kaya, maingat niyang pinag-isipan ang lahat ng nangyari sa ngayon at inisip na ginagamit lang siya nito para magsanay para sa lalaking minahal niya. Dahil dito, mas gamaan ang pakiramdam niya, kaya nangako siyang tutulong sa anumang kailangan niya. Pagkatapos ay tumungo si Menami sa isang tindahan ng paninda upang mamili, at pagkatapos sumama sa kanya, napagtanto ni Erita na gusto rin niyang bumili ng isang bagay para sa kanya. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit nagpumilit si Menami at sinabing ito lamang ang paraan upang maseklian ang lahat ng kanyang kabaitan. Pagkalipas ng ilang linggo, isinama ni Banri ang pamilya sa isa pang road trip, ngunit sa pagkakataong ito ay sa isang talon na gustong-gusto nilang bisitahin noong lumalaki pa sila. Natural, lahat sila ay nasa sabik, kaya tumakbo ang mga babae upang magbihis. Habang sinisimulan nilang iset up ang lugar, ang ilang mga lokal ay nagtitinginan sa mga babae at nahihirapang alisin ang kanilang mga mata dahil hindi pa sila nakakita ng ganitong mga kagandahan noon. Habang patuloy silang nakatitig, nagpa siya si Erita na lumangoy kasama si Shion, na pagkatapos ay sinabi sa kanya na isang grupo ng mga nerd mula sa paaralan ang nagmamakaawa para sa pagkakataong makihalubilo sa mga babae. Nag-aalok pa sila ng bayad, na tila nakakaakit hanggang sa napagtanto ni Shion na ginagawa nila siyang isang talunan. Pagkatapos nilang tumalon, lahat ay pumasok sa tubig upang magsaya. Habang ginagawa ito, binalikan ni Erita ang mga araw na tulad nito bago nagpa siya ang kanilang ama na magpakawala ng isang revelasyon sa kanila. Sumunod na sandali, ang kanyang nostalgic na sandali ay naantala ni Siha, na tila nawala ang kanyang plot cover sa tubig. Natarante si Erita, iniisip na malapit ng mabunyag ang kanyang mga asset, ngunit nakita niyang nakasuot ito ng damit, kaya tinanong niya kung bakit hindi niya ito basta-basta magamit. Ipinaliwanag ni Siha na ang damit nito ay wala talagang silbi para protektahan ang kanyang mahahalagang asset.
Dinala lang niya ito bilang dagdag na patong, at mabilis na napagtanto ni Erita ang ibig sabihin nito nang magsimula siyang gumalaw. Matapos makita ang kanyang plot cover, sinubukan niya itong kunin, ngunit pinigilan siya ni Erita dahil marami na siyang nakita. Nang maibalik niya ito, sinubukan niyang mag-isip ng mga banal na bagay at umiwas ng tingin, ngunit napansin pa rin niya ang mga asset at nauwi sa isang malaking launcher sa kanyang shorts. Ilang minuto pagkatapos nito, tinuruan ni Banri sina Uka at Menami kung paano magpasingaw ng kanin. Pagkatapos ay niyaya niya si Erita na sumama sa paglangoy at sinabing masyado siyang abala sa pag-aayos para sumama sa kanila kanina. Kalaunan, napagod si Banri sa paglangoy at hiniling na buhatin siya, ngunit napagod na si Erita sa pakikinig sa bawat utos niya. Gayunpaman, matapos siyang tumalon sa likod nito dala ang kanyang mga asset, humilig ito at sinimulan siyang buhatin palabas. Habang nasa daan, tinanong ni Banri kung gusto niyang pag-usapan ang lahat, at matapos maalala ang ginawa ni Uka, nagpa siya pa rin si Erita na manahimik tungkol dito. Nagpa siya rin si Banri na ilihim ang pag-amin ni Kut Ono dahil wala pa rin siyang ideya na nangyari ito. Nang malapit na sila sa talon, sinabihan ni Banri si Erita na lumapit, ngunit huminto ito at tinanong kung talagang nabaliw na ito. Pagkatapos ay tumanggi siyang humakbang muli, kaya sinubukan muli ni Banri na gamitin ang kanyang mga asset, ngunit nadulas si Erita. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa malalakas na alon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sila sa kampo, at iminungkahi ni Banri na iimpake ang mga gamit para makapagpahinga sila at makapaghanda para sa isang seremonya. Pagkalipas ng ilang oras, nagbihis silang lahat at nasa sabik na makita ang mga kandila sa lahat ng dako. Habang ninanamnam ng mga babae ang kagandahan ng seremonya, sinabi ni Erita sa sarili na walang nagbago sa kanilang relasyon sa kabila ng lahat ng mga kamakailang pag-amin at gawain. Muntik nang maging katotohanan ang kanyang maling akala, ngunit habang naglalakad ilang sandali pa, nakita niya si Kut Ono na kausap sina Uka at Menami. Nang ibabaw ang kanyang kuryosidad, kaya naghanap siya ng lugar na mapagtataguan at nakinig habang humihingi ng tawad si Kut Ono sa kung paano bigla nitong inamin ang kanyang nararamdaman para sa kanya at ikinabahala nilang lahat. Nakahinga ng maluwag si Erita at naisip niyang talagang natauhan na siya, ngunit mas lumalim pa ang ginawa ni Kut Ono. Sinabi niya sa kanila na ayaw niyang tretuhin na parang hindi paganap at hindi totoo ang kanyang mga opinyon at desisyon. Sa sumunod na sandali, umamin din si Uka at nagpas siyang sumali sa laban. Gayunpaman, nangako silang lahat na patuloy na magmamahalan at susuportahan ang isa't isa kahit sino pa ang piliin niya.